Dinaluhan ng mga baguhan at mga malalakas na Starfall Warriors ang inihandang selebrasyon ng mga Tagali family para sa katatapos lang na joint operation. Maging ang mga kilalang angkan ay nagsipunta rin sa pagdiriwang na ito. Pagpasok ni Zofan ay sinabi nito sa mga kasama niya na mukhang mamahaling nga raw ang nagaganap na selebrasyon. Talagang ginastusan nga raw ng angkan ng Lee family ang inihanda nilang event. Sinabi naman ni Ruji na hindi pa raw ito ganoong kagarbo. Kung si Lee Hangwoo nga raw ang naging first place sa natapos na joint operation ay malamang na halos doble nito ang ginawa nilang paghahanda. Nagsalita rin si Pupan at sinabi na kailan na nga lang daw naging walang pakialam ang Lee family sa paggastos ng mga ito sa kanilang kayamanan. 5 taon na ang nakalipas, hindi pa ganoon kalakas at kapera ang Lee family. Pero isang araw ay bigla na lang ang mga itong nagkaroon ng malaking halaga ng pera na siya naman nilang ginamit para makapag-recruit ng mga Starfall Warriors at makapamili ng mga Starfall equipments. Simula noon ay doon na rin lumaki ang hawak na puwersa ng angkan ng Lee family. Naisip naman ni Zofan na marahil ay nagmula ang pera ni Lee Zhang sa natanggap nitong reward sa ginawa nitong pagdidiin sa kanyang ama habang dinidinig ang kaso nito sa korte. Naisip din ni Zofan na parang napakarami rin daw nakakapagdudang detalye ang ibinato para sa kanyang ama. Nakakainis nga raw na napakabata pa niya noon kaya wala rin siyang magawa. Nakita ni Lee Hangwoo ang pagdating doon ng mga taga-mercenary guild. Hindi niya nga raw inasahan na darating doon si Zofan. Nainis si Lee Hangwoo noong maalala nito ang nangyari sa kanilang joint operation. Kung hindi nga raw nang dahil kay Zofan ay dapat siya ang nakakuha ng ika-unang pwesto. Nagtanong naman ang isang malaking lalaki na nagngangalang Lee Rong sa master niyang si Lee Hangwoo kung ang binatilyo ba raw na kinagagalitan nito ay ang pumatay sa kambal na sina Lee Chi at Lee Ching. Sumagot naman si Lee Hangwoo na noong binibilang nga raw ang puntos ni Zofan ay nakita niya ng sarili niyang mata ang mga materyales na nai-report ng kambal sa kanya. Wala na nga raw siyang iba pa na naiisip na papatay sa mga ito. Sinabi ni Lee Rong na siya nga raw ang nagpalaki at nagturo kina Lee Chi at Lee Ching. Kaya ipaghihiganti niya nga raw ang pagkamatay ng mga ito. Inudyukan ni Lee Hangwoo si Lee Rong na hamunin nga raw nito ng isang labanan si Zofan. Normal lang naman daw ang hamunan sa pagitan ng mga Starfall Warriors sa loob ng isang pagdiriwang. Sinabi ng isang lalaki kay Ji-Zon na hindi ba raw yung lalaking itinuturo niya ang nakakuha ng first place sa natapos na joint operation. Sa porma at itsura nga raw nito ay parang hindi naman ito ganoong kalakas. Sumabat din ng isang lalaki at sinabi na narinig nga raw niya na isa palang intermediate Starfall Warrior ang first place na si Zofan. Sa lakas nga raw nito ay nakakapagtaka na nakagawa ito ng bagong record. Marahil nga raw ay may ginawa itong pandaraya. Sinabi naman ng isang lalaki na naging kakampi nga raw nito si Pu Pan kaya malamang na ginawan daw ito ng paraan ng Mercenary Guild President na si Pu Hao. Tumawa ang dalawang lalaki at pinaniwalaan ang kanilang mga iniisip. Sinabi ng dalawang ito kay Ji-Zon na minalas at nadaya lang ito sa sinalihan niyang joint operation. Habang nagyayabang pa ang mga katabi niyang lalaki ay may biglang napansin si Ji-Zon na bumababa ng hagdan. Nakita rin ng ibang dumalo ang pagbaba ni Lee Rong, napapaisip sila kung sino ba ang lalapitan nito. Nagtaka naman si Ruji at Pupan kung bakit parang papunta sa direksyon nila ang sikat na si Lee Rong. Nagtaka rin si Zofan kung sino ba ang lalaking ito. Napakalakas nga raw ng aura na inilalabas nito. Binalaan naman ni Pupan si Zofan na mag-ingat daw ito. Ang malaking lalaking araw na papalapit sa kanila ay ang taong nagpalaki sa nakalaban nilang kambal na kung tawagin ay Lee Family's Twin Serpents. Kilala nga raw si Lee Rong sa tawag na Lee Family's Grizzly Bear, isang araw ito sa mga pinakamalakas na Starfall Warrior ng angkan ng Lee Family. Pagkalapit ni Lee Rong ay tinawag agad nito ang pangalan ni Zofan. Sinabi ni Lee Rong na narinig nga raw niya na bukod sa naging first place si Zofan ay nakagawa rin ito ng panibagong record. Gusto niya nga raw malaman kung interesado si Zofan na makipag-sparring sa kanya upang mabigyan naman nila ng kasiyahan ang kanilang pagtitipon. Nagulat naman ang mga dumalo na bisita sa ginawang paghamon ni Lee Rong kay Zofan. Nagtanong si Zofan kung tama ba raw ang pagkakarinig niya na hinahaman siya nito ng isang sparring. Sinabihan naman ni Pupan si Zofan na wag nga raw itong kakagat sa pakulo ni Lee Rong. Nakakatakot nga raw itong labanan dahil isa ito sa mga pinakamalakas na Starfall Warrior ng Lee Family.
Dumating na rin si Lee Hangwoo at sinabi na bilang naging first place at nakagawa ng bagong record, natatakot ba raw si Zoufan na tanggapin ang paghamon ni Lee Rong. Wala na ba raw itong pakialam sa kanyang karangalan dahil sa gumamit lang naman ito ng hindi patas na paraan para makuha ang first place. Sumagot naman si Zoufan na bakit naman daw siya matatakot. Nag-aalala lang daw siya na baka aksidente niyang mapatay si Lee Rong habang naglalaban sila. Nag-iingat lang daw siya at alam niya naman na makapangyarihan talaga ang Lee family. Sinabi naman ni Lee Hangwoo na kung talagang mas malakas nga raw si Zoufan ay nararapat lang daw na mamatay si Lee Rong. Kahit nga raw mangyari pa yun ay wala naman daw masyadong mawawala sa kanila. Natuwa ang mga dumalo na bisita noong marinig ng mga ito na tinanggap na ni Zoufan ang paghamon sa kanya ni Lee Rong. Sinabi ng mga bisita na kapanapanabik nga raw ang labanang ito. Nagyabang si Lee Rong at sinabi na sisiguraduhin niya nga raw na pagsisisihan ni Zoufan ang naging pagpayag nito. Nagtungo sina Lee Rong at Zoufan sa isang malawak na lugar. Sumunod din ang karamihan sa mga bisita upang panuurin ang paglalaban na gagawin ng dalawang ito. Naisip ni Zoufan na talagang napakalakas nga raw ng aura ni Lee Rong. Higit na mas mataas pa nga raw ang aura na inilalabas nito kaysa sa nakalaban niyang kambal na sina Li Qi at Li Qing. Unang gumalaw si Lee Rong upang simulan na ang kanilang labanan. Nag-focus naman si Zoufan at naghanda sa papasugod niyang kalaban. Tumalon ng mataas si Lee Rong upang sa itaas magmula ang una niyang pag-atake. Bago pa siya nito tamaan ay agad namang umalis si Zoufan sa kanyang kinatatayuan. Nakaiwas si Zoufan kaya tumama lang sa sahig ang ginawang pag-atake ni Lee Rong. Sa lakas ng pag-atake ni Lee Rong ay nawasak ng matindi ang tinamaan nitong sahig. Naisip ni Zoufan na mas malakas pa raw pala ang pag-ataking yun ni Lee Rong kaysa sa inaasahan niya at bukod pa nga raw doon ay napakabilis din nito. Nagmadali si Lee Rong ng pagtakbo upang sugurin na muli si Zoufan. Sa pagkakataong ito ay gumamit na si Lee Rong ng isang E-rank combat skill na tinatawag na Storm Double Strike. Sinalag naman ni Zoufan gamit ang kanyang Bone Piercer ang skill na pinakawalan ni Lee Rong. Umatras si Zoufan upang makagawa siya ng malaking distansya sa pagitan nila ng kanyang kalaban. Sinabi ni Lee Rong na hindi na nga rin daw masama ang kakayahan ni Zoufan dahil nagawa nitong saluhin ang kanyang skill na Storm Chase Double Strike na nasa level na ng familiar. Pero isa pa lang daw pagbati ang pag-atake niyang yun. Ngayon daw ay lalabanan na niya ito ng seryoso. Sinabi ng mga nanunood na talagang nakakakilabot daw ang lakas ni Lee Rong. Kung tinamaan nga raw sila ng pag-atake na ginawa nito ay malamang napatay na sila ngayon. Hindi nga lang daw sa angka ng Lee family sikat si Lee Rong, dahil maging sa buong Jining City ay kinikilala rin ito na kabilang sa mga malalakas na Starfall Warriors ng kanilang lungsod. Nag-alala si Ruji kay Zoufan kaya tinawag niya ito at sinabing sapat na raw ang ipinakita nitong lakas. Kung sa palagay nga raw ni Zoufan ay hindi siya mananalo ay maaari na raw itong sumuko. Sinabihan naman ni Lee Hangwoo si Zoufan na wag nga raw agad itong aayaw, lalo na't ito nga raw ang nakakuha ng first place sa kanilang joint operation. Kapag nga raw ginawa agad ito ni Zoufan ay para na rin itong ipinahiya ang kanilang buong mercenary association. Nainis naman si Pu Pan dahil ginagamit pa nga raw ng walang hiyang si Lee Hangwoo ang pangalan ng kanilang guild. Naisip ni Zoufan na inasahan na nga raw niya na ganito kalakas si Lee Rong. Pero sa kasalukuyan niya nga raw na abilidad ay hindi naman ganoon kahirap para sa kanya ang talunin nito. Naisip ni Zoufan na kung gusto niya nga raw mapabilis ang kanyang pagkapanalo, mukhang kailangan na raw niyang gamitin ang buo niyang lakas. Bumawas si Zoufan ng 10 unassigned stat points para gawing familiar level ang kanyang E-rank skill maneuvering technique na Willow Blossom Flash. Noong gawin yun ni Zoufan ay mas lalong gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Ngayon ay si Zoufan naman ang gagawa ng pag-atake. Sa pag-atake niyang yun ay ginamit niya ng magkakasabay ang mga skill na Willow Blossom Flash na nasa familiar level, ang Shadow Flash Blade na nasa beginner level, pati na rin ang penetration attribute ng gamit niyang sandata. Inihanda ni Lee Rong ang kalasag nito upang dumipensa sa ginawang pag-atake ni Zoufan. Minalas nga lang ito dahil eksakto namang nag-activate ang 5% chance ng double lightning slash mula sa skill ni Zoufan na Shadow Flash Blade. Napahingi na lang ng saklolo si Lee Rong noong mabasag na ang kanyang kalasag at noong tatamaan na siya ng pag-atake ni Zoufan. Ngunit bago pa man ito mailigtas ng iba ay tinamaan na ito ng atake ng ating bida.
At doon ay nasaksihan ng maraming bisita ang napakabilis na pagkamatay ng isa sa mga ipinagmamalaki ng Lee family na si Lirong. Iniwan na ni Zofan ang nakahandusay na si Lirong noong masigurado niya na patay na ito. Doon ay nakatanggap siya ng notification na makakakuha raw siya ng 3 stat points dahil nakapatay raw siya ng isang advanced Starfall warrior. Sinabi ni Zofan sa mga nakasaksing bisita na pagpasensyahan na raw siya ng mga ito dahil hindi niya raw nakontrol ang kanyang lakas. Gulat na gulat ang mga nakapanood na bisita sa napakabilis na pagkamatay ni Lirong. Sa bilis nga raw ng pag-atake ni Zofan ay napatay niya lang ito ng ilang segundo. Maging si Ruji na may lihim na paghanga kay Zofan ay hindi rin inasahan na ganoon pala ito kalakas. Mas lalong hindi makapaniwala si Pupan dahil alam niya nga raw ang skill na ginamit ni Zofan. Napanganga rin si Jizon sa nakita niyang paggamit ni Zofan sa skill na Shadow Flash Blade. Halos 3 araw pa nga lang daw ang lumilipas noong matanggap ni Zofan ang skill na ito. Naisip ni Pupan na talagang kahanga-hanga nga raw si Zofan dahil napakabilis nitong natutunan ang natanggap nitong skill. Kung tutuusin nga raw ay mas mahirap pang matutunan ang skill na Shadow Flash Blade kaysa sa mga skills na natanggap nila ni Jizon. Naisip naman ni Jizon na talagang namumukod-tangi nga raw ang talento na taglay ni Zofan. Kaya raw pala gustong-gusto itong pasalihin ng kanilang chief instructor na si Wei Chenshan sa kanilang military association. Kinabahan si Lee Hangwo noong makita nito na patay na si Lirong. Hindi siya makapaniwala kung paano naging ganoon nakalakas si Zofan. May bigla namang humiyaw ng malakas at sinabihan si Zofan na napakapangahas nga raw nito para patayin ang miyembro ng kanilang angkan. Mukhang gusto na nga raw nitong mamatay. Kinabahan ang mga dumalo na bisita noong makita ng mga ito na naroon na pala ang patriarch ng angkan ng Lee family na si Lee Zong. Sinabi ni Lee Hangwo na pinatay nga raw ni Zofan si Lirong kaya hindi nila ito dapat hayaang makatakas. Mabilis na kumilos si Lee Zong upang atakihin si Zofan, sinabi nito na kung sino man daw ang pumatay sa kanilang kapamilya ay kailangan ding mamatay. Bago pa man tumama ang pag-atake ni Lee Zong ay may bigla namang dumating sa harapan ni Zofan. Sinalo ni Puhaw ang pag-atake na ginawa ni Lee Zong, habang ginagawa ito ni Puhaw ay sinasabihan ito si Lee Zong na nakakahiya raw ito dahil nambibiktima nga raw ito ng mas mahina sa kanya. Nawasak ng malaki ang paligid ng dahil sa paglalaban ng dalawang warlord. Hindi na halos makita ng ibang nanunood kung ano na ang nangyayari dahil sa napakakapal na usok at alikabok. Nagpalitan ng pag-atake ang mga warlord na sina Puhaw at Lee Zong. Bawat pagtatagpo ng mga pag-atake ng mga ito ay palaki ng palaki ang naidudulot nilang pinsala sa kanilang paligid. Naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang lakas ng isang warlord. Ibang-iba nga raw ang level ng labanan ng mga ito kumpara sa mga gaya niyang Starfall warrior. Nakakuha ng pagkakataon si Puhaw upang patalsikin si Lee Zong, na paatras man ng bahagya si Lee Zong ay hindi naman ito nagtamo ng anumang pinsala. Sinabi ni Puhaw na hindi raw talaga maiiwasan na may mangyaring aksidente sa loob ng isang sparring. Saka si Lirong naman daw ang naghamon ng laban kaya hindi dapat maging ganoon ang reaksyon ni Lee Zong. Nainis si Lee Zong dahil sa ginagawang pamamakialam ni Puhaw kaya hindi niya tuloy agad mapatay si Zofan. Tumingin si Lee Zong sa direksyon kung saan nakatayo ang ating bida. May angkin nga raw pala itong lakas na hindi niya inaasahan. Kaya hindi na niya raw dapat panghayaan na patuloy pa itong lumakas. Makagalit niya man daw ang Mercenary Association ay kailangan niya nga raw mapatay si Zofan kahit anumang mangyari. Mabilis namang nasira ang plano ni Lee Zong noong maramdaman nito na dumating na rin doon si Wei Chenshan. Imposible na nga raw na mapatay pa niya ngayon sa lugar na yun si Zofan. Nagpasya na lang si Lee Zong na umalis dahil mas hindi na niya kakayanin na labanan ng magkasabay ang dalawang warlord. Nagbanta ang paalis na si Lee Zong kay Zofan na simula raw ngayon ay hindi na ito tatantanan ng kanilang angkan. Nagpasalamat si Zofan kay President Puhaw sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Sinabi naman ni Puhaw na hindi na raw nito kailangan pang magpasalamat. Napahanga nga raw siya ni Zofan noong pinatay nito si Lirong gamit lang ang isang pag-atake. Inaamin niya nga raw na nung una ay hindi ganoon kalaki ang inaasahan niya dito. Sinabi rin ni Puhaw na wag na raw siyang tawagin ni Zofan ng President. Simula nga raw ngayon ay tawagin na lang siya nito ng Uncle Hao.
Agad namang sumunod at tinawag ni Zofan ang kanilang president ng Uncle Hao kaya natuwa si Pu Hao dahil napakabilis nga raw nitong kausap. Sinabihan ni Jizon ang dalawang lalaki na nagyayabang kanina, na siguro naman daw ay naiintindihan na ng mga ito na walang ginawang pandaraya si Zofan sa natapos na joint operation. Natahimik ang dalawa sa kanilang pagkahiya at sa pagkamangha nila sa lakas ng lalaki na kanina lang ay pinag-uusapan nila. Naisip ni Jizon na nakakatakot nga raw ang husay ni Zofan. Pero magandang araw para sa kanya ang paglabas ng mga malalakas na kagaya ni Zofan. Ngayon nga raw ay mas lalo siyang ginanahan na maging isang warlord. Hindi na rin nagtagal pa ang mga miyembro ng Mercenary Guild sa pagdiriwang na inihanda ng angkan ng Lee family. Bago sumakay ng sasakyan ay lumingon si Zofan sa inalisan nilang mansyon. Naisip ni Zofan na sa ngayon nga raw ay napakalayo pa ng lakas niya para makipagsabayan sa lakas ng angkan ng Lee family. Kailangan nga raw ay mabilis siyang makapagpalakas para makayanan na niya ang mga ito. Habang papaalis ang sinasakyan ni Zofan ay may isang babae ang palihim na pumasok sa teritoryo ng Lee family. Sa loob ng isang kwarto ay nag-uusap ang mag-ama na si Li Zong at Li Hangwu. Sinabi ni Li Zong na ang miyembro nga raw nila na si Li Rong na maaaring maging isang warlord ay namatay lang ng ganoon kadali. Ang masama pa nga raw doon ay sa mga kamay pa talaga ni Zofan nito namatay. Sinabi ni Li Hangwu na bukod nga raw sa pagpatay ni Zofan kay Li Rong ay ninakaw rin daw nito ang kanyang first place. Sa mga ginawa nga raw ni Zofan ay kalaban na ito ng kanilang angkan kaya dapat lang daw ay hindi na nila ito hayaang mabuhay. Natakot si Li Hangwu noong makita nito na humarap ang kanyang ama at naglakad papalapit sa kanya. Pagkalapit ni Li Zong ay pinatikim nito ng isang malakas na sampal ang anak nitong si Li Hangwu. Nagtaka naman si Li Hangwu kung bakit siya pinagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Sinabi ng galit na si Li Zong na gumawa na nga raw sila ng paraan para tulungan si Li Hangwu sa natapos na joint operation, pero nabigo pa rin daw ito na makuha ang ikaunang pwesto. Napakalaki ng araw ng halaga ng pera ang ginastos niya para sanayin at palakasin si Li Hangwu, pero hindi pa rin daw nito natalo si Zofan. Sinabihan ni Li Zong ang anak nito na wala nga raw itong pakinabang. Tinanong niya rin si Li Hangwu kung gusto ba raw ulit nito na maging sunod-sunuran na naman sila sa Zhou family gaya ng dati. Doon pa lang napagtanto ni Li Hangwu na iisa lang pala ang batang Zofan na anak ni Zuhui at ang Zofan na kinagagalitan niya ngayon. Sinabi ni Li Hangwu na hindi niya nga raw inasahan na buhay pa pala ang bata na nagsumbong dati sa kanya. Pinaalala ni Li Zong sa anak niya na ilang taon na nga raw naghahanda ang kanilang angkan sa Jining City. Ngayon nga raw na halos kumpleto na ang lahat ay kailangan na hindi sila makagawa pa ng anumang pagkakamali. Sinabi ni Li Zong na may dala nga raw sa kuna ang walang hiyang si Zofan sa kanilang mga pinaplano. At dahil nga raw nagpasya ito na manatili sa Jining City, dapat daw ay mapatay nila agad ito sa lalong madaling panahon. Humingi ng pahintulot si Li Hangwu sa kanyang ama na ipaubaya na raw nito sa kanya ang pagpapatumba kay Zofan. Sisiguraduhin niya nga raw na hindi na ito magtatagal ng buhay sa mundong ito. Habang nag-uusap ang mag-ama ay hindi ng mga ito alam na may babae pala na nagmamatsyag sa kanila. Nagtatago sa isang puno ang babae na nakalaban noon ni Zofan. Naroon ito sa teritoryo ng Lee family upang alamin ang mga pinaplano ni Li Zong. Nagdaan ang mga araw at lumipas na ang isang linggo. Sa mga araw na yun ay patuloy ang pagsasanay ni Zofan upang mas lalo siyang maging pamilyar sa kanyang mga skills. Walang sinayang na araw si Zofan para pagbutihin pa ang kanyang kakayahan at mas lalo pang magpalakas. Kahit napakarami ng pinsala ang iniwan ni Zofan sa inaatake niyang training bag ay naisip niya na hindi pa rin daw ito sapat. Naisip ni Zofan na sa kasalukuyan niyang araw na lakas ay makakaya na niyang talunin ang karamihan sa mga advanced Starfall Warriors. Pero napakalayo pa raw nito para magawa niyang makipagsabayan ng labanan sa mga warlords. Kung gusto nga raw niyang kalabanin ang Lee family, lalo na ang matandang si Li Zong, kailangan daw na umabot ang kanyang lakas sa lakas ng isang warlord. Maliban nga raw sa kanyang agility, napakalayo nga raw sa 100 points ang mga stats niya sa mind, physique at strength. Naisip din ni Zofan na kailangan din daw niyang makaipon ng points para mapa-level up niya ang kanyang mga combat skills. Napakarami nga raw points ang kulang sa kanya para magawa niya ang kanyang mga pinaplano.
Pagkarating ni Ruji ay sinabi nito na naghanda nga raw ang kanilang president na si Puhaw ng isang hunting team na kabilang si Zofan. Sinabi rin ni Ruji kay Zofan na sumunod nga raw ito sa kanya para makilala na nito ang mga makakasama nitong miyembro.